Hunter x Hunter Episode 48. Nakapasa ka na. Pinahanga mo ako doon. Na-master mo kaagad ang kapangyarihan ng Nen sa loob lang ng kalahating taon. Natatandaan mo pa ako? Medyo lang. Hindi kasi ako masyado nagkaroon ng bisita. Teka, anong klase ng kliyente ang hinahanap mo? Ang gusto ko ay isang tao na mayroong malakas na koneksyon doon sa gaganaping subastahan sa York New City. Kahit na anong trabaho, sabihin mo lang. Ang kliyente konektado doon sa subastahan ay masyado maraming hinihinging kondisyon. Ewan ko lang kung makukuha ka dahil ito pa lang ang una mong proyekto. Meron ditong 3. Tamang-tama, ang kailangan mo lang ay sumagot sa interview kahit wala ka pang karanasan. Huhusgahan ka nila sa isasagot mo. Pinadala ako dito ng Senjikai. Ang pangalan ko ay Kurapika. Marami po salamat at pinaunlakan niyo kami. Pumasok na po kayo sa loob. Maghintay lang po kayo dito sandali. Kumusta ng buhay, Pogi? Gusto mo bang ako'y halikan? Hindi mo ba alam? Yun ang uso ngayon pagdating dito sa syudad. Unang kita mo pa lang sa tao, magkasintahan na kayo. Pasensya na, hindi ako lumaki dito sa syudad. Kaya hindi ako sanay dyan. Nakita rin tayo muli, bata. Sabi na nga ba, nung una pa lang, alam ko na isa ka ng hunter. Hindi ko pala naitago. Mas gusto ko yung aura mo nung una tayo magkita. Pwede ba ulit akong tumugtog? Sige. Maganda pa rin ang binibigay na himig ng tibok ng iyong puso. Mapapago lamang yan kung gugustuhin ng taong nagmamay-ari sa kanya. Yan ay walang kasinungalingan, kaya mas makikilala mo isang tao kahit hindi magsalita. Maghintay lamang po kayo sandali sa silid na yon. Ngayon lang ako nakakita ng baguhan na dumating sa tamang oras. Nakikita ko wala kang karanasan sa pagiging hunter. Ikinagagalak kita makilala, Ginoong Baguhan. Nagsisimula sa pagiging baguhan ng lahat, kaya dapat magkaroon ka ng karanasan. Magmula sa araw na ito, nakikita mo na ang mundong hindi man lang sumagi sa iyong isipan. Sana tumagal ka katulad namin mga profesional.
Kulot, makinig ka. Huh? Napakaingay mo. Tumahimik ka na lang dyan. Tama. Kung talagang professional ka, tumahimik ka na lang. Maraming salamat po sa inyong paghihintay. Ngayon ay papaliwanag ko na kung paano ang inyong magiging kontrata. Sigurado ka? Oo. Di mo naman nakikilala ang boses ng nanay mo eh. Oo. Pero ayos lang yun. Sinabi ko naman sa'yo. Ang aking ina ay walang iba kundi si Tia Mito. Tara, kumain muna tayo bago natin tapusin yung electric pages. Gon, hininto na natin pero umanda siya mag-isa. Hindi naman yan automatic o kaya may timer ah. Ang giyo! May aura! Nen, nag-rewind siya mag-isa dahil sa Nen. Ngayon niya nilagyan ng nen? Hindi, meron na yan makalipas ng 10 taon. Sigurado yun. Nilagyan na ng timer. Bakit kaya? Hindi ko alam. Nag-record na naman siya mag-isa. Ang kanyang boses, binubura na niya. Hindi ko mapatay. Tingnan mo, hindi pa rin siya humihinto. Patawarin mo ako, Gon ah. Ha! Pati ang kaset, protektado na rin ng Nen. Isa na lang ang pwede natin gawin. Nen, laban sa Nen. Nag-record na naman siya mag-isa. Ang kanyang boses, binuburan niya. Pati ang kaset, protektado na rin ng Nen. Pati yung tape na pinagkopyahan natin nasira. Pero bakit naman kaya niya naisipang gawin ng ganito? Sigurado nga ayaw niya mag-iwan ng bakas na manggagaling sa kanya. Dahil pwede ito mapagkunan ng impormasyon para makita siya. Sigurado ka? Ang taas, bigat, edad, kasarian, hugis ng muka, sakit, pati na rin ang pag-iisip ng isang tao, maaaring malaman dahil sa maririnig sa tape na ito. Pati na rin ang lugar na kinaroroonan niya, kung saan man siya nagtatago. Pero sa palagay ko, hindi yun ang iniisip niya, kundi meron pang ibang dahilan. Ang magagawa ng Nen. Ang magagawa ng nen? Hindi na nakakagulat kung ang isang taong marunong gumamit ng kapangyarihan ng Nen ay maging mahusay sa pag-aaral ng mga boses. Ang dahilan kung bakit niya binura yan, baka makabisa mo pa ang tunog na maririnig mo. Ganun pala. Mautak talaga siya. Meron pang 2 natitira. Pwede yung singsing, para saan naman kaya itong ROM card? Mas maliit yan kaysa sa pangkaraniwan. Meron kayang special na hard disk para sa kanya? Meron ba? Hindi mo pa ba alam yung Joy Station? Joy Station? Ito ang natatanging ROM card para sa game disc, para makapaglaro ng Joy Station. Ang Joy Station! Kakausapin natin ang Toyland. Kapag sinabi natin ang address dito, magbibigay sila ng pinakamalapit na tindahan, pati na rin ang lahat ng impormasyon tungkol doon. Halimbawa, gusto mo talagang bumili pero kaunting pera lang naipon mo, ihahanap ka nila ng tindahan na makakasundo mo ang presyo. Talaga? Joy Station at ROM card, may papadala sa loob lamang na 1 araw. Ha? Ang swerte naman natin. Pero kung ROM card lang at Joy Station ang meron tayo at walang Gamesoft, hindi rin tayo makakapaglaro. Wala man lang nakasulat na kahit ano. Paano kaya natin malalaman ngayon kung anong laro ito? Ibang klase kang taga-bundok ka. Sabihin mo nga, nakapaglaro ka na ba ng katulad niyan? Oo naman, doon sa Torre ng Patibong. Napakatagal na nun ah. Kung sa bagay, pampihira talaga siya. Magandang araw sa inyong lahat. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Hindi mahalaga sa akin kung may karanasan kayo sa gagawin nyo o wala.
Ang importante lang ay kung makakayan nyo ang lahat ng ipapagawa ko. Ito lang ang masasabi ko sa inyo. Ang gusto ko hindi lang basta malinis na trabaho. Kaya naman nakahanda akong bayaran kayo ng sapat. Abay, hindi masama yun ah. Kung totoo yan, wala na akong hihilingin. Siya nga pala, hindi ako magbibigay ng limitasyon sa bilang ng mga taong gagawa ng trabahong ito. Mas maraming bilang ng mahuhusay na tauhan, mas gusto ko kaya walang kompetisyon. Bago tayo magsimula, bibigyan ko kayo ng pagsubok para makasiguro ako kung kayo nga ang nararapat sa trabahong ito. Mayroon pang isang buwan bago magsimula ang magaganap na subastahan, kaya gusto ko sanang ipahanap muna sa inyo ang isa sa mga nakasulat sa artikulong ibibigay ng aking mayordomo. Kunin nyo. Ito ang data card. Ito sa'yo. Ito sa'yo. Ito sa'yo. Ito sa'yo. Babasahin ko ang mga detalye. Ang una, mahilig sa barel. Hinahanap niya ang Blue Snake 55 na may serial number 001. Ang pangalawa, isa siyang kolektor ng antik. Ang gusto niyang ipahanap ay yung dalawang monumento na gawa ni Lodo noong 1655 at 1677. At ang pangatlo, isang kolektor ng katawan ng tao. Ang buong balat ay mayroong nakatatong dragon. Ang buhok na nagmumula sa sikat na aktres na si Sarah. Ang kanang kamay ay manggagaling sa isang mami na nagmula pa sa Ehipto. Ang pulang mata na kukunin sa taong nagmula sa tribo ng Kuruta. Ibang klase talaga? Ano, sino sa kanilang gusto mo? Yung pangatlong sinabi mo, ang pipiliin ko. Mabilis na desisyon. Medyo marunong ka rin pumili, bata. Kung ganon, kakausapin ko agad ang taong ito para sa'yo. Pagkatapos ng 4 na araw ay magkakaroon ng interview sa mansyon ng Nostrad. Huwag kang magpapahuli. Ang pag-uusap na ito ay nakapangalan sa Senjikai. Walang problema. Maraming salamat sa tulong mo. Paalam. Sandali. Meron lang ako isang maipapayo sa iyo. Hindi bilang isang ahente mo, kundi bilang nagmamalasakit sa iyo. Merong sapat na panahon para sa mga taong marunong humawak ng kapangyarihan ng Nen. Kaya sana'y huwag kang magmamadali sa lahat ng iyong gagawin. Magkakaroon ka rin ng pagkakataon balang araw. Yun ang pinakamadaling paraan para magampanan na mapagkakatiwala ang trabaho bilang isang profesional. Ito ang huwag mong kalilimutan. Tutulungan kita dahil marami na rin ako nakitang tao na walang pinagkaiba sa'yo. Oo, meron pang sapat na panahon. Sa sobrang haba, nakalimutan ko na yatang mainip. Ang mata ng taong nagmula sa tribo ng Kuruta, tumitingkad na pula para sa kamatayan. Tatapusin ko silang lahat. Tatapusin ko sila. Oh, kumusta? Bakit ganyan itsura mo? Huwag mong sabihing natatakot ka na. Kaunti lang nabibigyan ng pagkakataon na ganito. Pag natanggap ako, siguradong sa akin nila ipagagawa ang pinakamahirap. Kagaya ng ipapahanap nila sa akin ang pinakamakamandag na hype dito sa ibabaw ng mundo. O kaya naman ay ipapatapos sila sa akin ng isa sa pinakama-impluensyang tao na naninirahan sa bansang ito. Hindi ko sila bibiguin. Matutuwa sila sa kalalabasan ng trabaho ko. Tumahimik ka. Mabuti pa wag mo na lang akong kausapin. Nakala ko ba mga profesional ay hindi maingay? Tama ang sinabi mo, bata. Kapag nagawa nyo yan, ibibigay ko na kagad sa inyo ang kontrata. Hahawakan nyo ang proteksyon at ang koleksyon. Kaya mag-iingat kayo sa inyong gagawin. Nasisiguro kong hindi siya nagpapunta sa amin dito. Siya ang magiging distansya sa pagitan namin nung kliyenteng hinahanap ko. Kailangan bumaba hanggang sa maglakong distansya na yon. Hanggang sa magkalapit kami ng loob. At ibahagi niya sa akin ang kanyang mga tinatagong sikreto. Ang isang kolektor ay may 2 bagay na dapat makamit. Ang una ay magkaroon ng isang pambihirang bagay. Ang pangalawa naman ay mga kaibigan na mapagmamalakihan ng kanyang koleksyon. Siguradong may koneksyon ng mga kolektor. Nagkikita sila para ibahagi ang koleksyon sa mga katulad nilang gahaman. Doon ako magsisimula sa paghahanap sa mga walang pusong spider.
Huhulin ko sila at isa-isa ko silang tatapusin. Hindi mabuksan ang pinto. May isang mahalagang bagay pala akong nakalimutang sabihin. May inihanda akong espesyal na programa para sa pagdating ninyong lahat. Paglipas ng 6 na minuto ay may darating. Hindi ito totoo, pero dapat din nating malaman kung hanggang saan ang itatagal nyo sa pakikipaglaban. Pero kahit isa lamang itong pagsubok, kailangan nyo pa rin mag-ingat dahil gusto ko talagang malaman ang inyong gagawin kapag nasa gitna na kayo ng labanan. Sa madaling salita, ang mahina ay maiiwan at hindi na mapapasama sa inyong misyon. Kung sakaling hindi mo malalampasan ang bahaging ito, siguradong hindi ka makakatagal sa gagawin ninyo kahit mayroong ka pang 9 na buhay. Ang pagiging matatag ang pinakamahinang kondisyon para matanggap sa trabaho ito. Kapag nasa labas ka na ng mansyon ng buhay, pasado ka na. Paano mga bata? Mag-iingat kayo. Maiwan ko po muna kayo dito sa loob. Sana'y makalabas kayo rito ng buhay. Teka, anong gagawin natin ngayon? Sirain na lang natin yung pintuan para makalabas tayo dito sa loob. Magpapagod ka lang. Meron niyang kapangyarihan ng Nen. Kaya't kahit tayong lahat, hindi natin mabubuksan yan. Isa itong malaking kulungan na gawa sa Nen. Para tayong mga ibon na nasa malaking hawla. Kaya wala na tayong magagawa. 1 metro ang kapal ng pader na ito. Ang sahig naman ay siguradong 5 metro. Aabutin ng 1 oras kapag gumamit tayo ng makina. Ano? Upo na lang ba kayo? Mag-iisip ng paraan. Wala nang 4 na minuto. Wala ba tayong gagawin para makalabas dito? Alam ko na. Bakit hindi pa tayo magdesisyon kung anong kukunin ng bawat isa para hindi na tayo magagawan pagkalabas? Nakapag-desisyon na ako. Sa akin ang kanang kamay ng mami. Kung sa'yo ang kamay ng mami, sa akin naman ang bungo ng unicorn. Teka muna, dapat nating intindihin yan kapag nakalabas na tayo dito ng buhay. Tamang sinabi nito, Chino. Dapat ngayon ay nagtutulong-tulong tayong mag-isip kung paano tayo makakalabas dito. Alam ko na. Ang kukunin ko naman ay ang buhok ng artistang si Sarah para sigurado patitignan ko ang kanyang DNA. Alam mo, kalmadong-kalmado itsura mo bilang isang baguhan. Hindi naman sa kalmado lang ako ngayon. Naisip ko lang na mas mabuti siguro kung wala muna akong gagawin. Ano sabi mo? Ipaliwanag mo nga. Bakit tatahimik ka lang at hindi tutulong sa pag-iisip ng paraan? Walang sino man ang makapagsasabi kung ano oras sila atake. Kung gusto talaga nilang malaman ang ating kakayahan, susugurin nila tayo kapag hindi na tayo nakahanda. Tama. Sa palagay ko, yung sinabi niyang 6 na minuto ang pinakamalaking patibong sa palabas na inhanda nila. Masyado yung mahaba para maghintay. Pero masyadong maiksi para magkasundo mga tao ngayon lamang nakita sa buong buhay nila. Wala nang sasama pa sa mababaw na pagkakaintindihan ng grupo. Mababaliwala lang kooperasyon kung walang tiwala sa isa't isa, magdududa at mababalisa ang lahat. Kung wala kang tiwala, kahit ikaw hindi makakaisip ng paraan hanggang sa tapusin mo ang iyong mga kasamahan. Kaya sa mga pagkakataong katulad nito, mas mabuti pang hindi ka nalang humanap ng mga katulong at ipunin ang lahat ng natitira mong lakas para mapaghandaan ang pagdating ng iyong kalaban. Yun ang dahilan. Pero bakit kailangan pagawaan nila sa atin ang ganitong pagsubok? Kung gusto nila makita ang ating kakayahan, sabihin nila kaagad. Malamang. Ang gusto nilang makuha ay yung profesional na makakapag-desisyon kaagad kahit na anong oras dumating ang problema. Matalino ka, bata. Magaling ka para sa isang baguhan. Kung ako magre-reklamo, abuti na mahabang oras. Kung meron ditong espiya, ito ang kanyang pagkakataon. Kung hindi ako nagkakamali, ganun na nga nangyari. Saan ka pupunta? Baba nyo. Hindi naman nakasaradong banyo eh. Huwag kang mag-alala, meron pa tayong 2 minuto. Sa sobra pa yun. 2 minuto pa. Parang natatakot ako. Ano itong nararamdaman ko? Hindi ito totoo, pero dapat din nating malaman kung hanggang saan ang itatagal nyo.
good.